You, Bukal Edwin. Um, Meron bang members na gustong magtanong or what? But basically naman siguro ang concern na ni-raise ng speaker, the gentleman from Sablayan ay palagay ko ang presiding officer ang makakasagot. Yeah. Ano? At ito po naman is almost similar or related with what the majority lead, the senior board member raised during her privilege speech. At ang posisyon po dyan ng inyong lingkod bilang presiding officer ay ang sinusunod ko lang po naman ay kung ano ang nakalagay din sa ating internal rules. Ano? Ang nasa internal rules po natin ay 9:00 ang takdang oras ng ating sesyon. Meron po tayong ibinibigay na grace period na 30 minutes. At nakalagay po ata din sa ating internal rules, if I'm not mistaken, na kapag nag-alas 10 na, ay namamark na ba siya as late or absent? Absent na after 10 o'clock. Okay. So, for the record, the session of January 5 was called at 9:20, as per record, 9:20. May mga pagkakataon din po naman na natatandaan ako na nagkukunbin tayo ng almost 9 o'clock or 9:10, 9:15. May mga pagkakataon din po na totoo naman na alas 10, kuminsan lampas pa ng alas 10. Ano? But the 10 o'clock is not the rule. It is more of an exemption. It's not the rule. Ano po? And ang hinihingi lang po ng batas ng parliamentary rules ay session ay magkakaroon po ng session kung mayroon pong quorum, ano? So dahil nga po ang alas 9 ang takdang oras ng sesyon, it's a call of the presiding officer. The presiding officer may call the session at impunto exactly 9 o'clock. Okay. Siguro po kung parol call ako ng 8:15 or 8:30 or 8:45, ay matitechnical yung presiding officer doon kasi hindi po yun ang takdang oras. Pero pag ay palagay ko naman si Atty. Harabata ay bilang isang seasoned legislator will agree with this representation na kung ang nakalagay po ay alas 9 at ang presiding officer ay pumukpok ng impunto alas 9, yung po ba, Atty. Harabata, ay valid? Well, it is the rules that should be followed. It is not whatever custom, ordinary, that we are used to 10 o'clock. That does not change the rules that we agreed upon during our first few days. So, in all aspects, the rules that we have put up and we agreed upon should prevail over all others customary or whatever you consider. I think the presiding officer was just following the rules that should prevail under all circumstances. Thank you. Mr. Chair. Mr. Chair. Thank you. So, we give the speaker the chance to give her his okay. Medyo I refuse to answer and wala namang pong to answer the statement of the Vice Governor kasi technically talagang sa internal rules na andun po yung 9 a.m. Gusto ko lang po ipaalam sa probinsya na kami po dito ay nag-start ng 10 a.m. At 90% ng time po namin dito ay nag-start ng 10 a.m. Kaya pasensya na po. Kaya kami nag-umano ng 9:50. Siyempre po ay on legality ay with all question raised, tama po ang Vice Gov. Pero po ang point ko lang naman po
ay nami-misinterpret yung aking pagsabi ho ng aking privilege speech, gusto ko bang malaman lang, right or wrong, ang customary po namin dito ay 10 a.m. ang umpisa ho talaga. 10 to 10:30 ang umpisa ho namin, customary. Right or wrong, gusto ko lang po sabihin. As a privilege speech, as my rights. Noted, noted. Okay. Noted, well taken. Mr. Chair. The Honorable Apico is recognized. Opo. Kung ganoon, kung yun ang rules natin na 9 a.m., we should not be selective kung kailan nyo yan susundin. Dapat, all our sessions, mag-start na ng ganyan. Ang naging problema talaga natin, tama, nakasulat, napagkasunduan, alas 9 ng umaga, pero hindi naman natin sinusunod. Tama rin ang Bukal Edwin Minto, 90% of our sessions nag-start 10 to 10:30. So, kailan namin malalaman? Sana, kung may consistency ang pagsunod sa mga batas dito, mas makakaintindi ho kami. And tandaan natin, this is the sanggunian of the people of Occidental Mindoro. This is not sanggunian of the few, of the majority. Kung 9 na yan, maging president na yan. Na 9 na, starting this year, mag-start na po yung session natin. Para kami naman, naiintindihan po namin na 9, dapat nandito na kami. Ang nagiging dahilan po kung bakit hindi nakakapag-sesyon sa oras, dahil kung wala pong quorum, ay siyempre po binibigyan natin ng pagkakataon, dahil kahit mag-call to order ka po, kung wala din namang quorum, of course, we cannot convene the session. Actually, on record, when I called the session to order at 9:20, I assumed that there are 8 members around. Pero nung nag-actual roll call, ay nakita ko, pipito ang physically present. That's why I suspended the session and I asked the secretariat, nasan si Attorney Harabata? Because I understand Attorney Harabata was around. Okay, sabi, meron lang pong inattend si Attorney Harabata. Okay? Then, I suspended the session at after few minutes po naman dumating si Bukal Michelle, which then bumalik na uli si Attorney Harabata, and then niresume ko po yung session. So yun po, ano po yun call na po ng presiding yun, wala naman talagang eksaktong oras na doon ka talaga magsisimula. Siyempre po, nagbibigay ka ng allowance. Actually, the 20 minutes, I believe is a sufficient time or allowance given. Dahil kung 9 o'clock, 9:20 ako nag-roll call, ay sa tingin ko po naman ay sapat na yon na dahilan, na palugit. Ano? At totoo po kung minsan nagsesesyon tayo ng 10 o'clock. Kasi nga po, pinagbibigyan din natin. At yun po naman ay talagang kasama po naman sa discretion ng presiding yun. At saka actually, that common sense dictates naman, paano ka naman magpapasesyon? Kung wala namang quorum, di siyempre, wala ka din namang dahilan para magpatuloy ng session. Di po ba? So, palagay ko po naman ay maliwanag na yan. The issue is not debatable. Yes. Okay. Mr. Chairman. Bukal Harabata. May I have the floor to explain that many times I usually leave the session hall. If you notice that, even at the time when there is session, I usually ask your permission that I will be outside the session hall because I have so many clients, pauper litigants, and I place myself in their position, especially when it involves their children who are arrested by some reason. So that is the only chance they can see me, and usually we use your room, Mr. Chairman, with, of course, with your permission, to talk about
confidential matters with some people who are in need of my services. As a matter of fact, I am the only lawyer member of this august body, so I have to attend to those even if they are not in District 2. I have to attend to them, Mr. Chairman. So with that, I just want to explain to you the fact that at times, many times, I usually ask your permission to go outside the session hall. Mr. Chair. At on record naman, palagay ko kayo naman magpapatunay na ang presiding nyo naman ay may leniency. Pag kayo naman ay nakikiusap or ano, pinagbibigyan naman po. Kaya lang ay siyempre nga po, dahil tayo'y collegial, marami tayo, hindi nga natin ma-expect na talagang lahat ay dadating ng sabay-sabay sa tamang oras kasi may mga sirkumstansya po naman na kayo ay hindi talaga nakakarating. At naintindihan po naman yon sa oras. So, for the record po, ang nagsabi lang sa akin noon na malilate, si Bukal Nestor. So, ibig sabihin po, kung yung iba na wala dito nung nag-roll call, ay ang assumption ko, baka naman absent talaga. Ano po, yun ang assumption ko kasi hindi po kayo nagsabi sa akin. Ngayon, si Bukal Nestor, nagsabi sa akin, pero sanay naman ako dyan sa aking border na yan, na nagsasabi yan na dadating siya ng alas 9, kuminsan, hihintayin mo naman, kuminsan talaga, hindi nakakarating dahil baka meron naintindihan din natin, may kausap or ano. Pero talagang nagsabi po si Bukal Nestor sa akin. Siya lang ang nagsabi na baka malate siya dahil puyat po ata galing sa biyahe. Ganun po ba ang pagkaintindi ko? Kaya lang po dahil hindi naman pwedeng hihintayin ko nang hanggang alas 10 dahil nagsabi si Bukal Nestor sa akin, may quorum naman na, ibig sabihin, wala din naman akong kasiguraduhan kung talagang kailan siya dadating. Doon nagsabi sa akin. Opo. Mr. Chair. Pinag-bigyan ko naman. Mr. Chair. Bukal Sonia. Good morning and to all my colleagues. No, if agreeable naman sa lahat and it is embodied and we in fact we ourselves approve the IRR, then beginning 2021, let's start our session at 9 o'clock. Okay? Agree. You make allowances, those from District 2, you travel early just to be here at 9 o'clock. So those who are not here at 9 o'clock will be marked late if they come after the roll call. After 30 minutes, nawala pa sila. When the session convenes, they will be absent. So better not attend na lang. If you really want to be strict on that. Ganun na lang. Kasi everybody is, ang sinasabi ng presiding officer, ina-accommodate niya tayo lahat. Kasi not all of us, 100% na 9 o'clock na nandito. There are certain, may mga situation Nagbibigay ka siyempre ng ng allowances and considerations, of course. Prevented us from coming early, 9 o'clock. So kung ganyan, willing ako eh. In fact, I can stay here before the session, tulad ginagawa ni Bukal Harabata. If the session is on Tuesday, Monday, nandito na siya. So he's always present. Bukal Lumawig, from Malpalon pa, Puy-Puy, napakalayo. But nakita niyo si Bukal Lumawig, before 9, nandito na siya. Okay, pwede na po ba akong makiusap na may mas mga importante naman tayo? Anyway, na ipahayag naman na ni Bukal Minto. One more statement, Mr. Chair, with all due respect. Excuse me muna. Tsaka Mr. Chair, last na. Tanong ko lang sa hindi pa nasagot yung aking proposition eh. So, are you all in agreement that we start our session beginning next week at 9 o'clock? Yes. Bakit ngayon lang natin ina-agree yan? Nasa IRR yan. So, dapat sunodin na lang. Kasi mas naliligaw pa pag hindi sinusunod po. Hindi, kaya kasi nasanay na tayo, na in-accommodate nga tayo just to wait for the quorum. Baka po naman pag sinunod natin to the letter yung 9 o'clock, at ako'y magro-roll call at mamamark ng absent, sabihin nyo naman, napakalupit naman ng inyong presiding officer. But then, Mr. Chairman. Vice, we agreed eh. President yun eh. Yung nangyari nung January. Mr. Chair. Duralex, Sedlex, the law is Mr. Chair. ours, but The Honorable Philip Ramirez is Mr. Chair, as Chairman, Committee on Rules of this August body, hindi naman po kailangan na magkaroon tayo ng kasunduan. Meron naman po kasi tayong IRR na susundin. Mr. Chairman, for the record,
To our dear colleague and a friend of mine, I share your sentiment na talaga namang I agree 100% na ang ating sesyon ay nagsisimula ng alas 10. Pero nung natatanging araw nga po ng January 5, hindi kasi nila sinasabi ng mga kasamahan natin dito na kaya nila sinimulan ng maaga yon ay dahil mayroon ngang mga tao sa labas. Ayaw nilang paghintayin ang mga tao dahil gusto ng mga tao marinig ang desisyon ng sangguniang bayan, ng sangguniang palalawigan nung araw na yon. Kaya ako ay kahit dumating ako ng 9:40, which is earlier than our 10, ay ako ay na-late din. So, inabot ko na lang na nagsasalita na si Bukal Sonia na pinapasa na ang resolusyon ng reenacted budget. So, for the record, Bukal Edwin, that is the point of this August body. We don't want commotion to happen. That's why they started early. Opo. At saka hindi po ano yan. That's the main reason. Okay po, pwede bang Mr. Chairman, isorte pwede po? na natin yung Isang- discussion para lang? Ano lang, isang paliwanag. Okay, Bukal Nestor. Doon sa pinupoint nyo po, salamat naman at na ano dito na talagang nagpaalam ako sa inyo. Apo. Nagpaalam ako sa inyo. Knowing that yung alas 10 nga ay yun ang naging tradisyon. At the same time, hindi ko in-expect na i-adjourn nyo kagad. Because maraming naka-schedule at ang ating sekretaryo ay nandun, nakadetalye yun, na January 5, may order of business tayo, everything. Wala naman sinabing ang didiscuss lang natin, i-re-enact natin, and then tapos na. May naka-schedule eh. So, huwag na po tayong huwag na natin, sinabi na ni Bukal Edwin, talagang late kami, ganito, everything. Pero, ibig ko sabihin, January 5, order of business, nakalagay doon sa atin, sa group chat natin. Wala nagsabing, pumasok kayo ng maaga, reenactment lang ang gagawin natin. Kaya po, doon nagka-problema. Why the hurry na i-adjourn nyo kagad? Okay, naipasa na yung reenactment budget. Oh, bakit kailangan i-adjourn kagad? In-adjourn po kasi wala nang because- pag-uusapan. Meron nga eh. Meron nga akong Bilang pinorward yung kasi na January 5. what prevailed is the Oh. the provisions of the local government code that when we take up the budget, all items in the agenda should be deferred Hindi to ho give way natin, to hindi the nga ho to the natin, hindi budget. naman ay paliwanag yan. But Kaya that nga, is- kaya but nga, that- kaya but nga that is- sinasabi ko nga, But that is the law. Yeah. And the law prevails over and above Okay, all why- the internal why allow the secretary to forward January 5, order of business, and whatever, ano pang mga, ano yun. Ayun ang sinasabi ho natin. Mr. Chair, 2 minutes. Meron 1 minute last nami-misinterpret statement. natin yon. And then sinasabi pa, magko-comment pa, nag-ano pa. Titingnan natin, may confusion. Yung pong pag-adjourn ng maaga, ay yun po ay bilang pagtupad sa itinatadhana ng batas na bilang pagkilala nga po sa kahalagahan ng budget, ay ang iniuutos sa atin ng local government code ay wag nang talakayin ang ibang mga bagay na nakalagay sa agenda. Tama po ba ako, Atty. Harabata? Am I right on that? Of course, we have to follow the letters of the law. But we are misled by that group for agenda. Wala pong nagmi-mislead dito. Mr. Chair, one last statement. 1 minute. 1 minute. Bukal Minto. 1 minute. Last na po yan ha. Yes, kasi yes. mas sayang po ang oras Sayang natin po, sa ano naman. Na- Pwede ano, naman med- nating pag-usapan uli ang bagay na yan sa ibang pagkakataon. Walang Medyo problema. gumulo lang po yung point ko eh. Dahil kaya po yung I raised no arguments with this August body. Ang basta gusto ko ma-raise nire-represent po nating constituents as board member of this province. Nire-represent ko po bilang board member Edwin Minto na ako po ay humabol
during the customary time, yung 10 na nakagawi ang 10 a.m. At sabi ko nga po kanina, 90% of our session, 10 a.m. po talaga. Thank you very much, Majority Floor. Very good point. Yun po naman ang na hindi minamali. At the same time, kami naman po ay right or wrong, hinabol lang po namin yung 10 a.m. At gusto ho namin makihalo at sumali sa discussion for the approval of our provincial budget. Yun lang naman po kasi tinatanong po kami na bakit naman late kayo? Bakit naman absent po kayo? Ay, kala ko nga po, early bird yung pala absent. Pero sa totoo lang gusto ho namin, humabol po kami. Gusto namin ma-represent ho kayo na maayos at na mabuti. Ngayon po, to the statement of the majority floor, aayusin po yung rules. 9 a.m. Start na po. Follow po ako doon kahit galing pa ako sa Blayan. Follow po ako. Thank you very much po. Yun lang naman po ang point ko. Thank you very much. Salamat po. Kung yung pag-uusap po dyan, pwede naman natin iling pag-usapan sa mga susunod na session. Samantalahin lang natin yung oras ng mga bisita natin kasi importante naman na mapag-usapan yon. Okay? So, thank you.